I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Here I am. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Only you, Lord. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over, Lord. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Only you, Lord. Hide me in your love and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me, Jesus. Come live in me all my life. Take over, Lord. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me,
I will rise on eagle's wings. I will rise on eagle's wings. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Sa ating pangalawang topic dito sa ating 3 days na prayer and fasting, ating patuloy na itinatatag yung ating pagnanais na maging fruitful tayo ayon doon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Sa 3 days prayer and fasting nito, ang ating pinaka-theme ay Be Fruitful. Ito yung ating magiging laman ng ating prayer, magiging laman ng ating topic dito sa 3 days na prayer and fasting. Sa pagkakataong ito, makibukas kayo sa akin aklat ng John chapter 15, 1-3. Basahin ko sa Tagalog, aklat ng Juan, kapitulo 15, talata 1 hanggang 3. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang 11 alagad na kanyang kausap at kanyang tinuturuan, "Ako yung tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitaang sinabi ko sa inyo." Tayo mag-uko saglit ng ating ulo, tayo manalangin. O Diyos at aming Amang nasa langit, bigyan niyo po ng liwanag ang mga salitang ipapahayag. Magsalita ito sa aming mga puso. Aming pondalangin magiging bahagi ito ng aming pananampalataya, na kami magiging bahagi ng iyo pong gawain at magiging mabunga ayon sa iyo pong nilalayon sa pagkapili at pagkatawag sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo nga po ang salita na may ipapahayag sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay prune well. Ngayon dito sa ating talata, sabi ay sa English, "I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes." Ang ating topic ay prune well. Ngayon yung salitang prune o kaya pruning, iti another word doon sa sinasabi ng Scripture na paglilinis ng buhay. Pag-aalis ng kasalanan sa ating katauhan. Sabi nga ng John 1:29, sabi ni John tungkol kay Jesus Christ, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." So ang nag-aalis ng kasalanan, ang naglilinis ng ating buhay, ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin. So itong tinutukoy na pag-aalis ng kasalanan, ito rin yung tinutukoy na pag-aalis ng sagabal dun sa pamamunga dito sa ating topic at dun sa ating text. Pruning, iti pag-aalis ng sagabal upang tayo makapamunga ng ayon doon sa kalooban at nais ng puno. And then, itatag lang natin na ang pruning sa isang taong dati makasalanan, iti nagsimula sa ating conversion. Pagkaraan natin marinig ang mabuting balita at tayo nanalig kay Hesukristo. Binanggit na ating ginampanan yung bahagi ng ating pananampalataya. Sinasabi ng Panginoon, repent, at tayo sumusunod doon sa salitang iyon, tayo nagrepent ng lahat ng ating kasalanan. Ninais na natin talikuran ang lahat ng ating kasalanan. Binabanggit yung salitang repentance, change of mind. Pagbabago lamang ng isip. Wala pa yung gawa natin pero nagsimula na tayo na magpasya, na magbabago ng buhay. Kaya lamang yung pagbabago ay wala sa ating kapangyarihan, wala sa ating kalakasan, wala sa ating kakayanan, yung pagbabago. Sapagkat ang pagbabago ay gawain ng Diyos, ang ating bahagi, pananampalataya, at yung pagsunod doon sa kung ano man yung kanyang sinasabi.
kanyang sinabi sa isang taong makasalanan, repent, and then be baptized in the name of Jesus. Pagkatapos binanggit ng Panginoon, patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung binanggit ng Scripture. So may itatatag natin from the very beginning. Ang atin lamang bahagi dito sa paglilinis na tinutukoy ay pananampalataya. Sabi nga doon sa Aklat ng Gawa, chapter 15, verse 9, binabanggit dito na God purified their hearts by faith. Ang tinutukoy ay yung mga hentil na nanalig kay Jesucristo. Noon sila magsipagsisi at kanilang pagtiwalaan ng mabuting balita, binanggit dito, ginawa ng Diyos na pagkaraan nilang manalig, magpalinis ng buhay, binanggit dito, God purified their hearts. Makikita natin walang tao na may kakayanang mag-purify ng puso. Ang Diyos lamang. At binabanggit na ang kaparaanan, ang sabi nga ay dugo ni Jesus Christ. Ang naglilinis ng ating buhay ay dugo ni Kristo. Katulad ng binanggit ko, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pag-aalis ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng ating kasalanan. Kaya dito binanggit, God purified their hearts by faith. So dito itinatatag lamang na yung ating bahagi para magawa ng Diyos yung biyaya at kapangyarihan ng paglilinis ng buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pero doon din sa isang pambahagi rin ng Scripture, doon sa Acts 15:8 na nakaugnay rin doon, binanggit na pinatunayan ng Diyos na tinanggap niya tayo. Ang sabi, God who knows the heart. Sinong tinutukoy na heart? Yung nagsisintao, ang sabi, God who knows the heart. Alam niya yung taong totoo sa kanyang puso ang pagsisisi. Totoo sa kanyang buhay na siya tatalikod na sa lahat ng kanyang kasalanan. Talagang malinis na sa kanyang isipan na siya magnanais na magpabago sa Diyos. And then binanggit, so that He accepted them by giving the Holy Spirit to them. Binanggit, ipinagkaloob sa kanila yung Espiritu Santo. At yung pagkakaloob ng Holy Spirit, tinutukoy, binanggit, accepted them. Ano itinanggap dito? Yung kanyang repentance. Yung kanyang pananampalataya, tinanggap ng Diyos. At dalawa yung binanggit na ginawa ng Diyos, ginawang puro yung ating puso. At pagkatapos ay ginawa pang ipinagkaloob sa atin ng power ng Holy Spirit. Ngayon, puntahan ko itong ating talata. Ang sabi, ako yung tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ngayon, ang intent ng puno, ang intent ni Jesus Christ ng pagtawag ng alagad ay upang magbunga. At itatatag ko yung binanggit na yon. Ano nasa isip ng Panginoon? Nung kanyang tawagin ang mga taong makasalanan para magbalik loob sa Panginoon, ano yung nasa isip niya? Ang nasa isip niya, itong taong iti gagawin ng Panginoon maging mabunga. Kaya nga, nung tawagin sila Peter, sila John, sila James, at sila sa Andrew, ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Come, follow me, and I will make you fishers of man. Makikita na ninyo, na from the very beginning lamang ng pagtawag ni Jesus Christ sa taong makasalanan, kanya nang inilalagay straight, nililiwanag na niya, maliwanag na maliwanag, ang kanyang intent sa bawat believer ay maging mabunga. Ngayon, puntahan ko itong binanggit natin, John 15:1 and 2, may 4 na person na tinutukoy sa image tree ng relasyon. Ngayon, gusto kong linawin lamang yung role ng bawat isa. Binanggit dito na sa image tree, yung puno ng ubas, pagkatapos ay yung ama, and then meron pa tayo matatawag na believer. Okay. So linawin natin ang image tree ng relasyon. Ngayon, ang tagapag-alaga, ama. Ang tinutukoy na puno ng ubas, si Jesus Christ yung anak. Pero yung Holy Spirit, siya naroroon. Nataglay siya ng believer, sapagkat hindi naman magbubunga ang believer nang hindi ipagkakaloob ang Holy Spirit. Ngayon, unahin natin yung believer.
Ang bawat mananalig kay Jesus Christ na nilinis ng Diyos ang puso at pinagkalooban ng kaloob na Holy Spirit, siya itinatatag na sanga o branch na ikinakapit sa puno ng ubas. Remember, endo na yung puno ng ubas. At siya'y mala ng Panginoon, lahat ng mananalig kay Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay, ikakapit siya sa puno ng ubas. Ngayon, pagka ati itinatag dito, ang nagpapasya ng pagkakapit ng bawat believer doon sa puno ng ubas, alam natin yung ating amang nasa langit. Ngayon, itatatag na natin kung gayon na dito sa image string ito, itinatatag din na yung Holy Spirit, bagamat hindi binanggit doon sa image tree o kaya doon sa paglalarawan, siya yung kaloob ng Diyos sa bawat believer. Yung tinutukoy na sanga rito, isang believer na filled ng Holy Spirit. Isang believer siya na filled ng Holy Spirit. So yung puno, si Jesus Christ, yung sanga, bawat believer na taglay niya yung kaloob na Holy Spirit, at yung tagapag-alaga ay ang ating Ama. Ngayon, ang Lord Jesus Christ, ulitin ko, siya yung puno ng ubas. So ang relasyon ng Lord at believer ay binigyan ng liwanag. Ngayon, anong layunin ng puno ng ubas? Anong layunin niya? Maitatag niya yung sinabi ng Ama. Yung proclamation ng Ama na pagpapala sa tao. At nais kong daanan natin saglit. Ano yung ninanais na mapangyari tungkol sa Kristo? Una, sa Genesis 1:28, ang pagpapala ng Diyos sa tao. Ano yung pagpapala niya sa tao? Be fruitful and increase in number o multiply and fill the earth. Punuin daw itong daigdig na ito ng mga tao na mananalig sa Diyos. Ngayon, nagkasala ang tao. And then, nung dumami na ng dumami ang tao, lumala ang kasalanan, and then ginunaw sa pamagitan ng baha, at ang naligtas lamang ay si Noe at ang kanyang mga anak at yung kanilang mga asawa. Ngayon, pagkaraan ng baha, nung sila'y lumabas na doon sa daong, ang Diyos ay nagproclaim kay Noah at sa kanyang mga anak. Alam niyo, sinabi, the same then. Ang sabi niya sa aklat ng Genesis 9:1, ang sabi, be fruitful and increase in number. And then fill the earth. So nakikita lang natin hindi nagbabago yung layunin ng Diyos sa pagtawag sa ating mga tao. Fruitfulness at saka pagmumultiply. And then nung tawagin si Abraham, yun din ang binanggit, pagpapalain kita. Ang sabi ng Panginoon, ani pagpapala na yon? Magkakaroon ka ng lahi na sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin dyan sa kalangitan. Pansinin ninyo, inuulit lamang ng Diyos, pagpapalain kita. Ani pagpapala kay Abraham, magkakaroon siya ng isang lahi na sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin doon sa langit. Ngayon, paano ito mapapangyari? Niliwanag ito ng Diyos doon sa aklat ng Genesis chapter 22. Noong kahululihang tiningnan ng Diyos, hanggang saan magtitiwala si Abraham sa akin? Hanggang saan magtitiwala si Abraham sa akin? Hanggang saan ang abot ng kanyang pagtitiwala o kaya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon? Hanggang kailan siya magtitiwala doon sa pangako ng Diyos na isang lahi na hindi kayang bilangin inuman? Ngayon, alam na natin, ang Diyos nagkaloob kay Abraham ng isang anak at the age of 100. And then after 14 years, more or less, hiningi ng Diyos itong si Isaac na anak ni Abraham upang ialay sa Diyos. At si Abraham sumunod. Bakit? Nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos. Nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos sa kanya, dadami ang kanyang lahi. Dadami ang kanyang lahi. At sa pamagitan ng lahi niya, darating ang Kristo na panggagalingan ng lahat ng pagpapala. Kaya nung hiningi ng Diyos si Isaac, alam niyo, nasa isip ni Abraham, kung mapapatay ko man itong aking anak na ito, sabi niya, upang iyalay sa Panginoon, bubuhayin uli siya ng Diyos. Bakit? Ipinangako ng Diyos, manggagaling kay Isaac ang isang napakalaking karamihan
Ibig sabihin, bagamat siya mamatay, mabubuhay siyang maguli. At ito yung pananampalataya ni Abraham. Unknowingly, ito isang pagpapahayag din na yung kanyang lahi, yung Kristo, bagamat mamatay, mabubuhay din maguli. At sa kanya manggagaling yung isang napakatinding karamihan. Yun ang pananampalataya ni Abraham. Itinatag ito ng Panginoon at nakita natin yung himala ng pananampalataya. Yung himala ng pananampalataya na magagawa ng Diyos, yung lahat ng kanyang nasa isip na gawin para sa ating mga tao. Ulitin ko yung word, para sa ating mga tao. Nais ng Diyos na ako at saka kayo pagpalain ng Panginoon. At bakit napakaraming karamihan ng nasa isip ng Diyos? Napakaraming karamihan ng nais niyang bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya, mailigtas sila doon sa kasalanan, maibalik sila sa Diyos, at sila yung maghahari na kasama ng Panginoon doon sa end times. Ngayon, tinatag ko, nung iyali nato ng Panginoon, ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak, nangako na ang Diyos ngayon, doon sa aklat ng Genesis 22, binanggit dito na ang sabi, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Ngayon, pansinin ninyo, itong pangakong ito ng Panginoon kay Abraham. Nangako ang Diyos sa kanya noong siya tawagin at the age of 75. Paulit-ulit niya iti binabanggit, magiging fruitful ka, Abraham. Magiging fruitful ka, darating ang Kristo sa pamagitan ng iyong lahi. After 25 years, nagbigay na isang palatandaan ng Panginoon, nasisimulan na niya yung pagpaparami kay Abraham, dumating yung isa, si Isaac. And then, inalam ng Panginoon kung magtitiwala si Abraham sa kanyang pangako at the age of approximately 14 years or more or less, after 40 years na siya nagtatatag ng faith, itinatag na ng Panginoon yung kanyang binitawang pangako kay Abraham. Meron kayong makikita, si Abraham, kahit na wala na talagang makita pang palatandaan, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako, nagtitiwala pa rin siyang kayang gawin ng Diyos ang bawat ipinapahayag ng kanyang labi. At ito yung dapat natin pagtiwalaan sa Diyos na yung scripture, ipinahayag natin ng bibig ng Panginoon. Kung ano man na nasusulat dito, itatatag ito ng Panginoon. Maging yung ating mga inaasahan as believer. We believe na meron second coming of Christ. Sasabihin natin almost nakaraan na yung 2,000 years. At hindi pa rin nagaganap, pero dahil sa sinabi ito ng Panginoon, we believe. At tayo magpapasalamat na hindi ito naganap sa first century. Sapagkat kung ito naganap sa first century, wala tayo rito. Pero salamat sapagkat alam ng Diyos kung sino-sino ang kanyang pipiliin para pumasok dito sa Kingdom of God at ako isinama kayo. Kaya nga, binanggit, uulitin ko uli, yung pagkakabanggit na ang sabi dahil sa ginawa mong yan. Ang sabi nga, darating na yung Kristo. Sa pamamagitan niya, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa sa daigdig nito at idinugtong ng Panginoon ang pinaka-keyword sa fruitfulness at saka sa pagmumultiply. You obey me. For 40 years, you obey me. Wala ka talagang sinuway sa bawat sinabi ko sa iyo. Wala kang sinuway. At ito yung itinatatag na paano magmumultiply. Paano talaga magagawa ng Diyos na tayo maging fruitful at mag-i-increase in number. Itinatag na ng prinsipyo ng Diyos because you have obeyed me. Simple lamang ang tinutukoy. Hindi binanggit na na-memorize mo kasi yung aking sinabi. Nalaman mo kasi yung aking plano. Hindi yon. At patuloy ka naman tumatawag sa akin, hindi rin yon. Ang tinutukoy, bagamat mahalaga yung lahat ng mga yaon, binanggit niya, because you have obeyed me. So personally, ano rin ang aking itatatag? Yung sinabi ng Panginoon. Nang aking pangawakan lamang salita ng Panginoon, hindi yung aking isip, hindi yung sinasabi ng aking emosyon, hindi yung kaganapan sa daigdig na ito, ang aking pagtitiwalaan pa rin kung ano yung nasusulat, yung sinabi ng Panginoon, yun ay salita na ng Panginoon, tiyak na iti magaganap at mapapangyari. Okay. So, itinatag lang natin na kay Jesus Christ, nasa isip na niya bilang puno ng ubas.
Ano yung nasa isip na niya? Bawat siyang ikakapit sa kanya ay gagawin niyang fruitful at saka mag-i-increase in number. Bakit? Sapagkat nung sumunod, itong si Abraham sa Panginoon, ngayon, tingnan niyo mabuti, nung sumunod si Jesus Christ sa Panginoon, inilagay na kay Jesus Christ yung hindi mabilang na karamihan ng mga tao mananalig sa Kanya. Yung Revelation 7:9, taglay na to ni Jesus Christ. Taglay na to ni Jesus Christ. Yung fruitfulness na ito, tsaka pagmumultiply yung hindi mabilang na karamihan ng mga taong mananalig sa Kanya ay isinangkap na at taglay na sa person ni Jesus Christ, taglay na niya. Kaya lamang naghahanap siya ngayon ng mga sanga na pwede niyan padaluyin yung napakaraming bungang taglay niya sa kanyang pagiging puno. Taglay ni Jesus Christ, sa pagiging puno yung di mabilang na karamihan ng mga taong mananalig sa Panginoon. Ano lamang ang kailangan? Itinatag ng Ama, ang sabi niya, bilang puno, hindi sa iyo lilitaw ang bunga. At ulitin kay statement na yun para maging maliwanag sa atin, bilang puno ng ubas, hindi kayo magdadala ng bunga. Ang magdadala ng bunga, ang lilitawan ng bunga, puro sanga. Kaya makikita nyo sa puno ng ubas, ang nagdadala ng bunga, puro sanga. At gayon din kay Jesus Christ. So okay, isang sanga at itinatag na ng Panginoon, aking maging fruitful at ako ay mag-multiply. Kayo man ay isa rin sanga, itinatag na rin ng Panginoon, yung prinsipyo inilagay na sa ating sangkap na tayo magiging fruitful at mag-i-increase in number. Ngayon, itinatag nato ng Panginoon sa atin, taglay na natin ang potential na ito. Ngayon, paano lilitaw yung bunga ng ito? By faith. Patuloy na faith. This year, magtitiwala tayo sa Panginoon. Magtuturo tayo, magsasanay tayo, gagawin natin yung ating bahagi. And then, the next year, by faith uli. Next year, by faith uli. Every day na tayo nabubuhay sa daigdig na ito, mananatili tayo sa pananampalataya upang itatag na sa bawat season ng ating buhay, meron darating na bunga na ilalagay sa atin ang Panginoon. Ngayon, iwanan ko muna yung bahaging yaon. Itinatag ko lamang na inilagay na ng Ama kay Jesus Christ yung hindi mabilang na karamihan mula sa bawat wika, tribo, bayan at bansa upang maging bunga ng bawat sanga. Okay, ulitin yung sinabi ni Jesus Christ, sagana nga anihin, kakaunti lamang mag-aani. Ano hinanap niya? Mga sanga. Nagnanais ka bang maging mabunga? Anong klaseng sanga ang ninanais mo? Ayon ba sa sinasabi ng Scripture, fruitful, at saka mag-i-increase in number? Ito yung itinatag na ng Panginoon sa bawat sanga ngayon. Paano ka magpe-pray ngayon? Paano ko magpe-pray? Ano hilingin natin sa puno? Ang hilingin ko sa puno, bunga, pagiging fruitful. Ngayon, nabanggit ko na ito sa isa kong preaching sa prayer meeting din, na binabanggit kapag tayo naging fruitful na tayo sa lahat ng bagay. Nagsimula lamang tayo maging fruitful sa spiritual, and then inilagay na ng Panginoon sa atin, pagka tayo nag-aral, fruitful tayo. Pagka tayo ay yung bang nagtrabaho sa kumpanya, fruitful tayo. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, fruitful tayo, magiging matagumpay tayo, dadami tayo. Bakit? Isinangkap sa atin ang katangian ng pagiging fruitful. Ngayon, ano yung example natin? Si Abraham, matandang-matanda na. Wala na siyang lakas at kakayanan para magkaroon na ng anak. Pero at the age of 100, baog ang kanyang asawang si Sarah. Binigyan sila ng lakas at kakayanan ng Lord na magkaroon ng isang anak. Si Abraham ay nagkaroon ng isang anak at the age of 100. Kaya lamang, namatay si Sarah at the age of 127. Si Abraham that time 137. Probably at the age of 114, nag-asawa uli si Abraham. Alam nyo, nagkaanak pa uli siya ng 6 na pawang lalaki. Na-imagine nyo ba, yung fruitfulness na inilalagay ng Panginoon hindi binabawi, minsan kang magbunga ay narito na ngayon yung fruitfulness, eto na ngayon ang fruitfulness, magsimula ka lamang sa isa. Ngayon,
puntahan ko yung ama. Okay. Siya yung nagpapasya ng pagputol sa bawat sanga na ayaw magbunga. Ngayon, gamitin ko yung ilang prinsipyong itinuro ni Jesus Christ. Baka makaligtaan natin, makalimutan natin na tayo mayroong pananagutan sa harapan ng Panginoon. Doon sa aklat ng Luke, chapter 13, 6-9, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lamang yan. Ano yung tinuturo sa talinghaga ni Jesus Christ? Bakit puputulin ang puno ng igos? Ayaw kasing magbunga. Bagamat ang tinutukoy niya rito sa talinghagang ito, yung Israel, 3 taon na siyang nagtuturo, pero wala pa rin makita ang bunga ng pananampalataya. Bakit ang hinahanap ng Panginoon ay bunga ng pananampalataya? Sapagkat yun ang ating bahagi para maging fruitful at mag-increase in number. Ngayon, ang sabi nung tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon, huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Merong namagitan. Yung tagapag-alaga, merong namagitan, nag-pray. Gagawin ko po ang lahat ng magagawa ko, ipag-pray ko, lalagyan ko ng pataba, gagawin ko ang lahat ng kaparaanan, para kung sa gayon, magbunga siya at kung hindi siya magbubunga, sa kanyo na po ipaputol. Nakita niyo ba? Meron talagang pinuputol kapag ayaw magbunga. And hindi lamang yon. Doon sa aklat ng Romans chapter 11, 16-18, meron pang isang uri ng image tree na ginamit ang Diyos. Yung puno ng ulibo. Nang sinasabi doon sa aklat ng Romans 11, 16-18, binabanggit dito na yung mga Israelites ay binanggit na ayaw magbunga. Ayaw magbunga. So, ang sanabi ng Scripture, pinutol ang sanga ng yung puno ng ulibo. Yung mga sangaro ng puno ng ulibo, pinutol. Bakit pinutol? Dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Ama o sa Diyos. And then, yun namang mga nanalig sa Panginoon, ikinapit. Tingnan nyo mabuti itong binabanggit doon sa ang sabi, kung ang ugot ng punong kahoy banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinuto lang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw na sanga ng ulibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa sangangang pinutol, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay dun sa sanga. Ngayon, ang tinutukoy dito, tayong mga hentil na nanalig sa Panginoon, idinugtong sa puno ng ulibo. Bakit doon naputol yung ibang sanga? Dahil sa walang pananampalataya o kaya hindi sila nagkaroon ng bunga sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ngayon, sa verses 19 and following, gusto kong itatag lang ito. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang aking maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos at ikaw naman ay dinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Tingnan niyo mabuti. Ako na isang nanalig sa Panginoon, itunulad sa isang sanga. Dito idinugtong sa puno ng ulibo. Ngayon, binabanggit? Kaya't huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong mag-iisip na anything goes. Huwag tayong mag-iisip na tayo magpapabaya. Huwag tayong mag-iisip na tayo maggayumbang hindi natin susundin ang lahat na nasusulat o kaya meron tayong panahon na magpipil sa ating pananampalataya o kaya tayo ay magtatamad o kaya hindi natin nanaisip mapangyari yung ninanais ng Diyos, yung kanyang plano sa atin. Binanggit dito na kung ang sabi dito, ikaw naman ay dinugtong dahil sa sumampalataya ka sa Kanya, kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Yung fear sa puso. Pwede ba tayo maputol as believer? Kapag nawala yung ating faith, mapuputol din tayo.
Tingnan yung binanggit sa verse 21. Romans 11:21. Sapagkat kung ang tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan ng Diyos? Dito nakikita natin ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Naging mabaksis siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Meron bang pagputol? Balikan ko ngayon, yung John 15:2, yung ayaw magtiwala sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, pwedeng putulin ng Diyos. Nakakalungkot man ito, pero binanggit dito, ang Diyos ay mabagsik sa mga hindi na sumasampalataya, sa hindi niya mapasunod, sa matitigas ang ulo, sa ayaw magpaturo, sa hindi nagpapailalim sa kanyang pamamahala. Ang sabi rito, hindi siya panghihinayangan ng Diyos. Ngayon, binanggit dito, subalit mabuti siya sa inyo, ang tinutukoy ditong inyo, mga hentil na nanalig sa Panginoon, kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan, kung hindi, kayo may puputulin din. Babalikan kay verse 20, kaya't huwag kang magmalaki. Yung salitang pagmamalaki rito, babalik na rin natin, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Itong 3 days na prayer and fasting nito, panahon nito ng pagpapakumbaba, ilalapit natin sa Diyos yung ating buhay. Bakit? Napakadakila itong salvation nito. Minsan lamang itong darating sa puntos ng ating buhay. Minsan lang itong darating sa atin. Huwag na natin itong palalagpasin. Minsan lamang itong gagawin ng Panginoon sa atin at hindi na niya uulitin. At ulitin kay statement na yun, minsan lang itong gagawin ng Diyos sa ating buhay at hindi na niya ito uulitin kapag pinabayaan pa natin itong ginawang pagliligtas na ito ng Panginoon, wala nang natitira pa sa atin. Wala nang biyaya. Kaya nga sabi rito, sa halip, matakot ka. Matatakot ako, matatakot kayo. Bakit ako nagdi-devotion? Bakit kailangan ko mag-pray kahit na kung minsan wala nang ganang mag-pray? Bakit kailangan ko sumunod kahit na hindi kumbinyente ang pagsunod, kahit na hindi na komportable, kung minsan meron ng titiisin, kung minsan meron ng yung bang kapalit yung pagsunod sa Panginoon. Pero bakit ako susunod? Sapagkat pinahalagahan ko ang Diyos. Ano nagtutulak? Fear of the Lord. Baka maiwala ko yung aking pagtitiwala, pananalig sa Panginoon. Remember, ang tanging yaman ko at yaman ninyo, faith. Makakarating tayo ng langit by faith. Magagawa ng Diyos ang mga milagro at kababalagan sa atin by faith. Lahat ng bagay na gagawin sa atin ng Diyos, puro by faith. Kaya ninanais lamang nating italaga yung ating buhay. Sumunod na tayo sa Panginoon ngayon, magpailalim na tayo sa Kanyang plano. Ngayon, puntahan ko ngayon, yung binanggit natin dito, bakit ko itinatag ito? Kasi yung iba namang mga believer, walang takot na maputol. Bakit? Marahil kakulangan na ng tiwala sa Panginoon. Ngayon, puntahan ko, bakit yung iba'y napuputol? Ngayon, bakit sila napuputol? Ang una, ayaw niyang magbunga. Bakit? Hindi ako naniniwala na kailangan kong mamunga. By faith, pupunta ako ng langit, pero yung bahaging pamumunga, hindi akin yan. Marahil sa mga pastoryan, doon sa mga pinili at tinawag ng Panginoon. So, hindi siya naniniwala na kailangan niyang mamunga ng sagana. Ngayon, mapanganib yun. Remember, isasama natin sa ating pananalig sa Panginoong Jesucristo yung purpose ng Diyos sa pagpili sa atin. Ang purpose to make us fruitful and increase in number. Ngayon, bakit hindi namumunga yung iba? Naniniwala naman siyang kailangan niya magbunga, ninanais din niya. Kaya lamang merong area ng unsurrendered, area ng kanyang buhay. Meron siyang incomplete control ng banal na espiritu. O kaya may issue siya ng buhay na kailangan muna niyang maiayos. Iayos ko muna to.
Itong aking pinagdaanan nito, iaayos ko muna. Itong aking kalalagayan ngayon, iaayos ko muna to. Yung sitwasyon ko sa inaharap, iaayos ko muna to. Pero ulitin ko, pagka sinabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men, gagayahin natin yung ginawa nila Peter. Immediately, iniwanan nila yung kanilang ginagawa at sila'y sumunod sa Panginoon. Ang hindi mabilis na pagsunod ay disobedience. Ang hindi mabilis na pagsunod ay disobedience. Ngayon, pwede naman tayong magsisi. Pero ulitin ko, huwag natin sasayangin ng panahon. Wala sa ating kamay ang pagputol sa sanga. Wala sa ating authority ang paghiwalay sa Panginoon. Nasa Panginoon. Sabihin natin, gusto ko pa naman. Pero ang Panginoon ang siyang nagpuputol. Yung pangatlo, bakit hindi namumunga? Na i-compromise niya yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Susunod ngayon, magdi-disciple siya, magwiwin. Pagkatapos ay kapag ka merong mga gawain o kaya merong mga pangyaring naganap o kaya yung bang may issue na naman ng buhay, na i-compromise niya yung kanyang obedience sa Panginoon. Yung iba naman, emotion. Dahil sa kanyang emotion na i-compromise niya yung kanyang faith at saka obedience sa Panginoon at ang nanganganib yung kanyang fruitfulness. Remember, ulitin ko, ang fruit hindi nanggagaling sa atin. Ang fruit nanggagaling sa puno ng ubas. Wala sa atin. Yung pangapat na dahilan, bakit hindi namumunga yung iba, bakit sila napuputol, kanilang sinasabi sa sarili, hindi pa panahon ngayon ng pamumunga. Hindi pa ito panahon ng pagpiprepare. Meron pa akong mga pangarap at mga iba pang bagay na gagawin. Kaya lang, pagka ito yung ating ginawa, ulitin ko, ang Diyos nasa kanyang kamay ang pagputol. Ngayon, puntahan ko na ngayon, yung pruning. Ang pruning ng Diyos sa sanga ay lifetime. Pagka merong bunga, lalo pa niyang nililinis. Ano yung tinutukoy niyan lalo pang nililinis? Kumikilos ang Holy Spirit sa kanya para dagdagan pa yung kanyang prayer life. Kinikilos siya ng Holy Spirit para lalo siyang magbabad sa Scripture. Para lalo siyang magbasa kung paano pararamihin ang kanyang fruit. Kinikilos siya ng Holy Spirit para siya mamuhay na batwid at banal. Pansinin ninyo na ang sabi, lalo siyang nililinis. Gumagawa ng hakbang ang Panginoon para lalong dumami ang kanyang bunga. Ngayon, ano yung talagang tinutukoy natin dito? Paglilinis. Simple lamang ang binabanggit ng Panginoon sa paglilinis. Una, yung binanggit sa John 15:3. Nalinis na kayo sa pamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Pansinin ninyo, ang naglilinis sa atin, yung rima, yung salita ng Panginoon sa araw-araw na tayo nagde-devotion, yung salita ng Panginoon pagka tayo nakikinig sa cell group, yung salita ng Panginoon sa panahon na tayo nagwo-worship, sa panahon na tayo merong prayer meeting, sa panahon na merong conference, nagsasalita ang Panginoon sa atin. At yung mga salitang yon, ginagamit niyang panlinis sa atin. Ngayon, at paulit-ulit na iti ginagawa ng Panginoon. Paulit-ulit, hindi sa titigil na sa bawat araw ng ating buhay nililinis tayo ng Panginoon. At ulitin ko yung statement na yon. Every day, nililinis tayo ng Diyos. Hindi tayo ang naglilinis ng ating buhay. Hindi tayo nag-aalis ng ating kasalanan. Ang Panginoon ang nag-aalis ng kasalanan ang ating bahagi. Faith. Ano yung sinasabi ng faith? Gusto ko nang maialis ito. Gusto ko nang tanggalin ang kasalanang ito. Ngayon, meron akong ikinuwento sa inyo na isang alagad, dahil sa siya, bago pa lamang sa pananampalataya, kitang-kita na niya na pagkaraan niyang tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay, ayaw na niyang maglaseng. Napansin niyang hindi na siya nagmumura. Napansin na niyang hindi na siya madaling magalit. Napansin na niya na talagang
Ang dami ng binago pati sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Kaya lamang meron siyang hindi maunawaan. Nung one time na siya nagde-devotion, merong itinuro sa kanya ang Panginoon na dapat mong alisin. Itinuro yung kanyang kamay. At nung tingnan yung kanyang kamay, merong nakaipit na sigarilyo na umuusok. At naalala niya na ngayon, Lord, ito palang area na ito, hindi pa pala nawawala ang paninigarilyo ko. And then nagsimula siyang ipag-pray. Nang sabi niya, tulungan niyo naman po akong mayalis ito. Tulungan niyo po akong mayalis na ito. And then after 2 weeks, sabi niya, bakit may hawak pa rin akong sigarilyo? Lord, ano ba yung problema ko? Ano ba yung mali ko? Sabi niya ng Lord sa kanya, sinasabi mong tulungan kita pero tumututol naman yung loob mo. And then, bigla siya nagbago ng prayer, Lord, this time gusto ko na pong alisin ninyo paninigarilyo ko. Nagbago siya ng salita sa kanyang prayer. Na inilagay na niya buong buo sa kami ng Diyos ang paglilinis. Kasi noong una, iniisip niya yung kanyang lakas at kakayanan, kailangan lang siyang tulungan ng Panginoon. Ang sabi niya ngayon, Lord, alisin mo na ito. At nung kanyang ipag-pray na gayon, the following day, meron siya napansin, wala nang nakaipit na sigarilyo sa kanyang mga kamay. At nakita niya ang isang prinsipyo ng Panginoon, na manalig lamang tayo atin lamang ipapahayag sa Diyos in faith yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay, gagawin ito ng Panginoon sa atin. Kung minsan, ano yung ating kahinaan? Emotion ba? Emotion ba na kapag tayo nainis at nagalit, hindi na natin masunod yung sinasabi ng Scripture na magpatawad ka agad, alisin ka agad ang sama ng loob. Kung minsan, apektado sa atin tayo sa pagtuturo ng Scripture o kaya ng cell group, kung tayo man ay isang cell leader, apektado tayo mabuti dahil sa ating emotion. At alam natin tayo nagkakasala sapagkat binanggit ng Scripture, alisin ka agad, hindi natin inaalis ka agad. And then, nagagalit tayo, pinalulubog natin ang araw, that day, hindi kagad natin inaalis, alam natin tayo may sabit. Kaya lang, binanggit na ba natin, Panginoon, baguhin mo ko. Baguhin mo ko, Lord. Iba naman ay naiko-compromise yung kanyang faith kapag inanyayahan ng kanyang mga kaibigan, kanyang ipinupuspon ang pagtuturo o kaya yung consolidate. Yung iba naman ay game lang. Yung bang game lang? Yung kanyang ginagawa doon sa kanyang gadget na kung minsan napapabayaan niya yung devotion niya o kaya may turo na, imagine niyo turo na pagkatapos sasabihin niya ay, oo nga pala, kaya lamang tuloy pa rin siya sa game at pagkatapos tinapos niya at pagkatapos nakita niya 30 minutes na siyang late, magte-text siya, postpone yung ating cell group. At nakakalungkot na kung minsan di natin napapansin, yung bunga natin unti-unting namamatay at naluluoy hanggang sa walang matira sa ating bunga. At ang dahilan kasi, meron pang area ng ating buhay na dapat linisin ng Panginoon, alisin. Kaya lamang, bakit hindi naalis? Sapagkat yung attitude ng ating faith, tulungan niyo ako, Lord, tulungan ninyo ako, Panginoon. Kaya lamang, tumututol yung kanyang katawan, yung kanyang laman. Kaya lamang, ulitin ko, kailangan natin ng faith. Ngayon, meron akong nalalaman na isang believer na ang sabi niya, tinignan niya yung list ng kanyang mga kasalanan na struggle niya for 1 year. Kasama na yung bisyo ron sapagkat siya 2-year-old Christian pa lamang, meron na siyang mga weaknesses, inilagay niya yung kanyang emotion, meron pa siyang bisyo, meron pa siyang ikino-compromise na area ng kanyang buhay. Pagkatapos meron siyang hindi mai-give up na relationship. At ang sabi niya, paano ko ito bibitawan? Alam niyo, nung minsan nakikinig siya sa preaching, magpakumbaba ka sa Panginoon, ilapit mo sa Diyos ang iyong buhay, mag-prayer and fasting ka, idulog mo yan sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. And then siya nagpasyang magkaroon, gumawa siya ng 3 days na prayer and fasting. After that 3 days prayer and fasting, talagang seryoso niyang ninanais na
mapagtagumpayan yung lahat ng kanyang nakalista. And then, after ng 3 days prayer and fasting, nag-observe sa after a week, lahat ng kanyang struggle na binabanggit, check. Nakita niya, pinagtagumpayan na niya itong area na ito. Kaya lamang, pagkaraan niyang pagtagumpayan nito, alam na niya, ninanais ng kingdom of darkness, ibalik uli sa kanya yung mga bagay na yan. Kaya binanggit sa kanya ng Lord, watch and pray, bantayan mo yan. Maaring bumalik uli yung mga isyong yan sa iyong buhay. Bitawan mo na yan. Pipigilan ka sa pagmumultiply sa pamagitan ng mga issues na yan. So, lalo siya nagpakatatag ngayon sa watch and pray. Kaya lamang yung pag-watch and pray natin, lifetime ito. Bakit? Napakarami yung mga ginamit na lingkod ng Panginoon nung sila matanda na, nagpabaya sa watch and pray, and then bumaksak sa kasalanan. Kasama na si King David doon. Pero sa atin din panahon, marami ring mga believer na ginamit na ng Lord, very fruitful na sana. Kaya lamang, yung paglilinis ng Panginoon ay nagkaroon ng pagpigil sa kanila. Kaya nga, ito yung tinutukoy natin ang ating Diyos, naglilinis. Ngayon, bakit tayo lilinisin ng Panginoon ngayon? Itatag na natin. Ang unang paglilinis na ginawa ng Diyos sa atin the day na natanggap natin si Christ na Lord and Savior ng ating buhay. That very day, alam na alam natin, malinis na malinis yung ating buhay. Bakit? Inalis ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan. Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng lahat ng kasalanan natin. Ilang kasalanan na itinara that very day? Wala. And then binigyan tayo ng pure heart. Saan galing ang pure heart? Galing sa Diyos. Ginawa tayong bagong nilalang. Saan galing ang bagong nilalang? Galing sa Diyos. Ipinagkaloob sa atin ng lakas sa bagong nilalang, yung Holy Spirit. Saan galing ang Holy Spirit? Galing sa Diyos. And then yung Holy Spirit ay patuloy na nagsasalita sa ating loob ng mga salita ng katotohanan. Saan galing yung kaunuan sa salita ng katotohanan? Galing sa Holy Spirit, galing sa Diyos. At ano lamang yung ating bahagi? Attitude of faith. Susunod ako sa Panginoon, ano man ang mangyari sa aking buhay, susunod ako sa Panginoon para mapangyari yung kanyang plano sa aking buhay. Ngayon, itinatag na natin na bawat bahagi ng ginagawa ng Panginoon sa atin para tayo maging fruitful. Ngayon, pagka ating pinansin, paano tayo magiging fruitful? Saan tayo huhubugin ng Panginoon? Okay? Yung pruning, yung pag-aalis ng sagabal sa fruitfulness. Ngayon, una, ulitin ko, patuloy tayong lilinisin ng Diyos. Mula nung araw na tinanggap natin si Christ na Lord and Savior ng ating buhay, meron ng biyaya ang Diyos. Ano biyaya na yun? Patuloy tayong nililinis ng Diyos every time na tayo magpapahayag ng ating faith. Ano yung expression ng faith? Pagka nagkasala, Lord, forgive me, I have sinned. Tayo nagpapalinis. Kaya every day, kinocompess natin yung ating lahat na kasalanan. Ngayon, naglagay ako rito ng ilang area ng buhay na iaayos ng Panginoon yung ating relationship. Tingnan natin, meron ba tayong bad company? O kaya illegal na transaction? O kaya greedy desire? Hindi ko na di-define, greedy desire. Sa gobyerno, alam natin ang pinakaugat ng graft and corruption, greed, covetousness. Yung pagnanais ng mga yaman na yung mabilis na pagyaman. And then another, worldly passion, yung mga bagay dito sa mundo. Itatag na natin tayo tagalangit, hindi tayo tagamundo. Ang passion natin, kingdom of God. Ang passion natin, kingdom of God, hindi passion ng mundo. Kaya lamang kapag nakikita natin may passion tayo sa mundo, taga saan ka ba? Itatag mo na, taga saan ka ba? Alin ba talaga ang pipiliin mo? Word o kingdom of God? Kaya lang, iaalis natin itong worldly passion. Ano pa? Yung ating pride, yung ating haughtiness, yung ating self-righteousness,
Yung pagtingin natin sa ating sarili, ano lamang ang karaniwang patunay na tayo self-righteous. Pagka tayo tumitingin doon sa iba, ikinukumpare natin yung ating sarili. Mas maigi tayo, mas tama yung ating doktrina, mas tama yung ating ginagawa. That is self-righteousness. Ang atin talagang ninanais ay yung ating kapatid lumago sa pananampalataya. Tumutulong tayo para lumago siya sa pananampalataya. Pero kapag hindi tayo tumutulong sa paglago sa pananampalataya, darating sa atin yung spirit of self-righteousness. Another, na tinutukoy din natin, yung ating mindset. Patuloy tayong binabago ng Diyos yung mindset natin tungkol sa Scripture, tungkol sa mundo, tungkol sa lahat ng bagay. Another, attitude of faith. Itong areang ito, pagtitiwalaan ko, itong areang ito ay questionable pa. Ngayon, hindi ko palalawakin ito. Another, yung ating nakasanayang gawi. Ang gawin natin mga Pilipino, kapag ka makakalusot, lulusot. Kapag ka walang nakabantay, gagawa ng mali. At kung minsan, even believer, kapag walang pulis, lalagpas dun sa traffic light. Wala namang nakakakita, gabi naman. Kung minsan ay pagka ating inisip, pagka walang nakabantay, hindi gagawin yung tama. So makikita lang natin yung bang ating costume o kaya behavior, yung nakasanayan natin. Titingnan natin yan. Bakit? Nakita ko talaga, even believer, meron na tayong nakaugalian, ugaling Pinoy pa rin. Pagka sa traffic light, lumulusot. Nakalagay sa signboard doon sa crossing, do not cross. Doon nagko-cross. Nakita lang natin, hindi natin pinipansin yung mga warning. And then yung ating speech, nililinis ng Panginoon yung ating pagsasalita. And then body language natin, yung pagkilos natin. Ano pa? Yung ating pananamit. Yung pananamit natin, titingnan din natin, nakakatulong ba yan para yung ibang tao ay manatiling malinis ang tingin sa atin? Hindi ba maipintas na hindi tayo marunong doon sa yung bang passion o kaya yung bang modernong mga bagay, pero titingnan pa rin natin. Ulitin ko, hindi tayo tagamundo. Ang ating dinadala, si Kristo. Another, hindi lamang yun, pati gadget, yung entertainment natin, iwa-watch natin, yung issues ng ating buhay, yung ating mga worry, and then yung mga kinatatakutan natin, and then yung ating impulse, yung pagka naipit ay ganito, yung bang magsisinungaling, o kaya magiging hypocrite, yung magpapalusot, titingnan din natin yan. Bakit? Lilinisin ng Panginoon yung area na yan, yung ating disobedience. Pagka pa tayo naghihirap na, alam niyo, nalalaman lamang kung tapat tayong susunod pagka tayo inilagay na sa isang mabigat na pagsubok. Inipit tayo, susunod ka pa ba sa Panginoon? Malalagay sa panganib ang buhay, paninindigan po ba ang pananalig mo sa Panginoon? Ngayon, another, yung attitude nating urong-sulong. Yung urong-sulong, hindi ito bahagi ng faith. Ang faith, permis. Ang faith, tuloy-tuloy. Ang faith, ang kanyang pinagtitiwala na mamamahala ng kanyang buhay. Holy Spirit. Ngayon, yung pangalawa, dito sa pruning process ng Panginoon, yung training for obedience to the Word. Dito, itinatatag talaga na yung haba ng buhay natin, ito yung sukatan ngayon, kung talagang tayo susunod sa Panginoon. Yung iba, ang pinakamabigat na pagsubok, mga temptation o kaya trials, troubles. Iba naman, nalalagpasan yung temptation, trials. Ang hindi niya malagpasan, itong testing ng time, nagtatagal na. Para bang ganito? No? Akin naniniwalang gagamitin ako ng Diyos. No, gagamitin ako ng Diyos. Magiging fruitful din ako. Kaya lamang noong 1974, nagsimula ako ng ministry sa Nueva Ecija. Naikwento ko na ito sa inyo. Ngayon, ano pagtitiwalaan ko? Pagpapalain ako ng Lord, lalo't lalo na yung inilagay na mga sacrifice na nanggaling sa akin. Bakit?
nagtatrabaho ko ng 5.5 days per week. After noon ng Saturday, uuwi ng Nueva Ecija. May pahinga ba? Wala. And then uuwi ng Nueva Ecija, darating doon Sabado ng gabi. And then early morning, merong preparation para ron sa worship. Mag-worship sa umaga, sa gawing hapon. 2:00 pupunta na sa outreach, magtuturo ng bata, magwiwi ng souls, magpa-follow up, hanggang 7:00 ng gabi yon. And then, uuwi uli ng bahay doon sa Nueva Ecija. And then, pagdating ng 3:00 na madaling araw, gigising na para mag-prepare sa first trip. 4:00 yung first trip ng isang bus, pabalik ng Metro Manila. Ako naman ipapasok sa trabaho. And then, series uli ng pagkatrabaho, 5.5 days ulit. And then, cycle yon for 4 years. Makita nyo ba yung hirap na dinaanan? Tutuloy pa ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Tutuloy pa rin. Kung merong nakikitang bunga, kung pinalalago ng Lord ang ministry, kaya lamang hindi lumago yung ministry, yung binanggit ko, yung first 2 years, inabot namin 16 yung taong dumadalo sa worship. Nung pang-4 na taon na, dumaan kami sa panahon na 7 na lamang ang dumadalo instead na dumami, kumokonte. Kaya lamang, after that 4 years, doon sa Nueva Ecija, nagsalita ang Lord, pupunta ka na ng Cavite. Lord, doon ba ninyo gagawin ang pagiging fruitful? Makikita nyo lamang yung suffering, yung paghihintay. Kung minsan, wala kang makitang palatandaan na gagamitin tayo ng Panginoon. Pero ang atin talagang tinitingnan na palatandaan nakasulat. Ano palatandaan natin na tayo gagamitin ng Diyos? Yung Scripture. Ang palatandaan na yung ating faith. Ang palatandaan na tayo gagamitin ng Diyos, yung ating mismong faith. Yun lang. Kaya nga binanggit, ang pananampalataya, ito yung talagang confidence natin, ito rin yung palatandaan talaga na tayo gagamitin ng Panginoon. Hanggat tayo mayroong faith, ito yung palatandaan tayo magiging fruitful at mag-i-increase in number. Ngayon, after that 4 years, sa Nueva Ecija, nag-start ako sa isang church, uli, na mahigit 20 yung dumadalo. At kapag inisip ko yung bang dumadalo na yon, gagamitin na ba ako rito ng Diyos? Meron lamang ako nakitang pabigat doon sa mga dumadalo sa church. Pagka ako nagpa-follow up doon sa mga taong iyon, naririnig ko yung tinig ng mga kapitbahay. Tinatanong ako, dumadalo ba sa inyong church itong taong ito? Sabi ko, dumadalo yan. Alam niyo, ang kanilang itinutugon, sinasabi, hanggat dumadalo yung taong yan, hindi ako pupunta sa church nyo. Ano ibig sabihin? May masamang patuto yung taong yan. So yun ang nakita ko na sa gabal doon sa church. Kaya lamang akin nagpipray noon. Sabi ko, Lord, ano yung gagawin ko? Ano yung gagawin ko? And then, nagsimula ako mag-win ng souls doon sa labas. Nagbuo ko ng Bible study group sa labas. Small Bible study group. Hindi ko binanggit na ako'y pastor. Hindi ko rin binanggit na galing ako sa church na yon. Hindi ko pinakilala kung sino ko. Total, hindi naman talaga ako taga roon. Sa lugar na yon, doon sa Panapaan, hindi ako talaga taga roon. Kaya lamang, ano yung aking gagawin? Magturo. And then, alam nyo, tinuruan ko, nagkaroon ako ng 7 Bible study group in a week. May trabaho in a week. 7 yung aking grupo na tinuturuan. Ang laman, mahigit na 77 o kaya hanggang 80 yung laman. And then, after more than a year or 2, sinimulan ko nang dalhin ito doon sa loob ng church. Bakit? Matibay na sila, hindi na sila ma-impluensya ng buhay ng mga naroon sa loob, yung mga darat ng karsiron. Wala yung atmosphere of faith. Kaya ko tinutukoy, itong isang patutuong ito para makita lang natin, naniniwala ba tayo sa fruitfulness at saka sa pagmumultiply ng buhay? Ang tinutukoy, ang aking sinasabi, ang palatandaan, hindi yung gawain mismo. Kasi kung minsan kapag ito yung ginamit natin palatandaan, kung minsan ito maglalagay ng duda sa atin. Pero ano lamang ang palatandaan? Yung ating faith. Nagsasalita yung ating faith. Pagpapalain ako ng Diyos, magmumultiply ako.
Kahit ano yung daanan ko sa aking buhay, magmumultiply ko. Kahit na ano yung pagsubok na yan, dadaanan ko yan. Lalagpasan ko yan, yung mga temptation. Dapat kong pagtagumpayan ito. Alam niyo, sa panahon ngayon, lagi kong binabanggit sa aking sarili. Sa panahon ng temptation, sa panahon ng trial, ang lagi ko lang binabanggit, iingatan ko ang buhay na ito. Gagamitin ako ng Diyos. Iingatan ko ang buhay na ito. Iingatan ko yung aking testimony. Bakit? Ang aking ipinapahayag, gagamitin ako ng Diyos. Ginagamit na ba ako ng Diyos? Pagka sinabi, hindi pa ngayon, pero later, gagamitin ako ng Diyos. Pero ang totoo nun, that moment, ginagamit na ako ng Diyos. Kaya lamang kasi wala pa yung palatandaang ginagamit ng Diyos. Kaya lamang eto, ano yung palatandaan na kumikilos ng Diyos sa church na yan? Alam niyo yung naikwento ko sa inyo, merong isang communion day, per Sunday of the month, meron kaming communion day, no? Merong problem doon sa loob ng church. Merong atmosphere na talagang, yung bang talagang pipigil sa growth ng church. Alam niyo lamang, may namatay doon sa loob ng church habang ako'y nagpipreach. That day, namatay siya. Bago ko matapos sa preaching, nakita ko si patay na. And then nilapitan siya ng isang kapatiran doon. And then pinulsuhan pagkatapos dito, tiningnan dito sa kanyang leeg. Kanyang sinenya sa akin, patay na. Wala na. And then sabi ko doon sa congregation, ganito, walang gagalaw sa kanyang kinalalagyan, magpipray lamang tayo sa Diyos. Alam niya yung kanyang ginagawa. Itutuloy natin yung ating komunyon. Walang gagalaw. At sumunod naman ang congregation at nakita ko, and then yung presence ng Lord. And then, after more than 15 minutes, andun siya, yung patay, 15 minutes, natapos kami sa komunyon. And then yung communion table namin, mayroong pantakip ito, noon tatakpan ko na ito. Sinasabi ko sa Panginoon, pagkatapos ko itong takpan, Lord, patatayuin kay congregation at kami magpupuri sa inyo kahit na meron ditong patay. Pero ang totoo, yung bawat isa nagpipray, ang sinasabi ng bawat isa, hindi ko alam na ito yung kanilang sinasabi, hindi kami mag-uuwi ng patay, ang iuwi namin buhay. And then, pagkatapos kong takpan yung communion set ng pantakip, and then nung patatayuin kay kongregasyon, pinatatayo ko kongregasyon, dumilat yung patay na buhay. At talagang nung pagtayong yon, nakitang nabuhay yung patay, kumilos, talagang yung sigawan ng papuri, talagang sumisigaw ng papuri, tulo ang luha, tulo ang meron tulo ron sa ilong, makikita lang natin pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, bakit ko binabanggit? Nagtatatag lamang yung pananampalataya natin, ito yung katunayan na tayo gagamitin ng Diyos. Ang pananampalataya natin, ito yung palatandaan na tayo magiging fruitful at mag-i-increase in number. Kaya ko binabanggit ito, sapagkat ang pinakamabigat na panahon, training obedience during suffering. Training obedience during suffering. And then, yung kahulihan, merong continuous pruning. Patuloy na paglilinis ng Panginoon. Kaya ako binanggit sa simula pa lamang, yung bang continuous pruning natin hanggang sa end ng buhay natin. Ngayon, bago ko magwakas, babasahin ko itong nais ng Diyos, dagdag tayo ng dagdag. Doon sa 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4, binanggit dito, yung divine power ng Diyos ay isinangkap na sa atin para sa buhay at saka sa godliness. Kaya lang kailangan nating makilala ang Panginoon at malaman yung lahat ng kanyang dakilang pangako at yung pagnanais nating makiisa na mapangyari yung pangako ng Diyos sa akin at saka sa inyo. Ngayon sa 2 Peter 1:5-7, ito na ngayon, ang pruning, yung faith plus, yung dagdag ng dagdag. Alam sabi,
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge, knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are used, pagkaraw dagdag tayo ng dagdag sa ating pruning. Ang sabi rito, and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi sa 2 Peter 1:8. Ngayon, tingnan nyo mabuti kapag araw tayo dagdag ng dagdag sa ating pruning. Dagdag ng dagdag. Ang sabi ron sa verse 8, ulitin ko, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful. Sa positive, kapag araw tayo nag-i-increase dito sa mga areas na ito, patuloy tayong magiging effective at patuloy tayong magiging fruitful sa ating pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, ano yung virtue? Ang salitang virtue, tinignan ko sa dictionary, conformity of life and conduct with the principles of morality. Ano yung morality? Morality ng Scripture. Kinoconform natin dun yung ating buhay at kinoconduct natin yung ating buhay ayon sa prinsipyo ng moral ng Scripture. Ngayon, pagkatapos, binabanggit din dito, yung bawat believer, dagdag lang siya ng dagdag. Nagko-conform siya sa sinasabi ng Scripture. Pagkatapos, ano pa susunod dito? Knowledge sa Panginoon. Nakikila. Yung salitang knowledge dito, ito yung bang practical knowledge. Yung tinutukoy dito, ginagawa mo to. Example, love your enemy. Na-memorize. Pero hindi mo alam ang love your enemy hanggat di mo to pinapractice. So yung salitang knowledge dito about the Lord, pinapractice mo yung word. Love your enemy. Pagka sinasabi mo lang love your enemy at hindi mo to pinapractice, hindi mo pa to alam. Para bang ganito? Ipaliwanag mo nga sa akin ang pagiging born again. Sabi ko, kahit ipaliwanag ko kung ano yung buhay ng isang born again, hindi mo rin ako maunawaan. Ang kailangan mo, ipanganak ka munang mag-uli. Kapag ka ipinanganak ka ng mag-uli, saka ka magtanong sa akin. And then, tinanggap niya si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay. Sabi ko, magtanong ka. Sabi niya, hindi ko na itatanong. Bakit? Alam ko na. Ano yung buhay ng isang born again? Bakit? Born again na ako na ngayon. So yung nagtatanong, paano to? Ang dahilan lamang hindi pa niya ito nakikita at nalalaman. Kaya nga dito sa ating pangwakas na ito, ang sabi, dagdag lang tayo ng dagdag. Ano idadagdag natin? Una, yung conformity natin doon sa moral life ng Scripture. Pangalawa, yung ating pagkilala sa Panginoong Hesukristo. No? Dagdag lang tayo ng dagdag doon sa pagpapractice ng katangian ng Panginoong Hesukristo. Maamo ba ang Panginoon? Mababa ba ang kanyang loob? Kind ba siya? Good ba siya? Slow to anger ba siya? So, titingnan natin yung ilang area na yon, and then, pagka tayo nagpa-practice, unti-unti nating nakikilala ang Panginoon. Pangatlo, ano pa? Self-control. Knowledge with self-control. Nagpipigil ka ba sa sarili mo? Dagdag lang yan ng dagdag. Nagpigil ka ng sarili noon, tutuloy mo yan. And then, padagdag yan ng padagdag. Pagkaraan mong magkaroon ng self-control, steadfastness, kapag araw tayo mayroong pagpipigil sa sarili, magiging steadfast na tayo sa ating faith. Bakit? Kaya nating supilin yung ating sarili. So, magiging tapat tayo. And then, steadfastness with godliness, yung pamumuhay na ngayon ng banal. Bakit? Pirmis ka na kasi. And then, godliness, doon sa brotherly affection, hindi ka na ngayon madaling mainis doon sa kapatid. Bakit? Dagdag ka kasi ng dagdag. No? Yung godliness, yung kabanalan ko, ano tinuturo na Scripture, yun ang iyong ginagawa. And then, kaya mo na ngayon, brotherly kindness, brotherly affection, and then brotherly affection with love. Dagdag ka lang ng dagdag. So, nakita lang natin yung pruning ng Lord through the Scripture. Kaya lamang, kasama natin ang Holy Spirit sa ating application
application natin. Bawat believer isinasali sa race ng faith. Binabanggit dito doon sa aklat ng 1 Corinthians 9:24 tsaka 27. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Paano raw tayo magpapatuloy dito sa pruning process natin ng Lord? Ang ating attitude, manalo. Hindi yung bang pangkaraniwan. Ang ating attitude, manalo. Ano ginagawa ng nice manalo? Practice, practice, practice. Pinag-aaralan yung gabay, pinag-aaralan yung rules, pinag-aaralan kung paano ang lahat ng gagawin. Attitude niya, manalo. Kaya binanggit doon sa verse 27, ang sabi ni Pablo, dinidisiplina ko yung aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ano tinutukoy dito? Dinidisiplina ko yung aking katawan. Baka pagkaraan ko maging fruitful. Akin nag-multiply. Ako naman ay yung bang mapabaksak sa kasalanan. Ang sabi, sinusupil ko yung masasamang pagnanasa nito. Bakit? Baka ako bumaksak sa kasalanan. Nasayang lamang yung aking ginawang paglilingkod sa Panginoon. Alam ninyo, sa lumang tipan, si Haring Saul pinili ng Diyos para maging hari. At magkakaroon siya ng dynasty, yung kanyang mga anak maghahari, yung kanyang apo maghahari. Kaya naman, bakit natigil ang paghahari ni Haring Saul? Dahil sa kanyang pagsuway sa salita ng Panginoon. No. Sa panahon ng pruning, na siya pinuprune para lalo siyang magbunga, nag-fail siya. Nakakalungkot na si Haring Saul hindi nakapagpatuloy yung kanyang lahi. Ulitin ko, si Haring Saul naghari ng 40 years. Pero pagkaraan niyang suwayin ang Panginoon, after 20 years na naghahari, nung siya'y sumuway na sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, hahanap na ako ng kapalit mo. Sa tingin ng Diyos, hindi na siya hari. Pero sa Israel, hari pa rin siya. Sa tingin ng tao, hari pa rin siya. Para bang ganito? Dahil sa ating kamangmangan, dahil sa ating kasalanan na ginagawa, inalis na tayo ng Panginoon doon sa pagiging fruitful. Kaya lamang meron pa rin tayong ministry. Sa tingin ng tao, nagmi-minister pa rin tayo. Sa tingin ng tao, okay pa rin tayo. Katulad din ni Haring Saul. Kaya lamang, sa tingin na ng Diyos, hindi na. Bakit? Hindi siya naging maingat sa panahon ng pruning, paglilinis. Ngayon, sa ating altar call, okay, meron akong inilagay rito na things that are pruned. Una, yung ating attitude. Sa ating attitude, yung ating misplaced priorities. Baka hindi tama yung ating pagpa-prioritize. Iaayos ito ng Panginoon. Yung pangalawa, harden to cleansing. Ibig sabihin, nililinis tayo dito ng Panginoon. Yung bang, kung minsan kasi hindi tayo madaling magpalinis ng buhay. And then yung pangatlo, darken vision. Yung nagdidilim yung ating vision. Bakit? Meron na kasing mga nagaganap na pangyari. May mga issues na ng buhay. Meron nang naiset. Marahil yung misplaced priorities o kaya harden to cleansing, ito yung nagdarken ng ating vision. Pang-apat, procrastination. Hindi kagad tayo sumusunod. Nanganganib yung ating lahi. Ang tinutukoy kong lahi ng fruit natin. Kaya nga, sa araw na ito, ang may agenda sa pagpili sa atin ng Lord upang maging sanga ng puno ng ubas ay Diyos. Igalang natin ng Diyos. Pag nagpakalinis tayo, mamumunga tayo. At pagka tayo namunga, sasalakay ang kaaway para tayo magkasala. Pagka tayo nagkasala, confess ka agad. Pero pagka tayo nagtagumpay doon sa pagkakasala, magbeber tayo ng fruit. Every time na tayo nagtatagumpay sa kaaway, magbeber tayo ng fruit. And then yung cycle, walang tigil gayon. Kahit na tayo tumanda, yung cycle na yon,
Sasalakay ang kaaway bago tayo mag-bear ng fruit at pagka tayo nagtagumpay sa salakay ng kaaway, mag-bear tayo ng fruit. After bearing fruit, sasalakayin na naman ng kaaway tayo and then pagka tayo nagtagumpay, mag-bear ulit tayo ng fruit. Nakita niyo ba yung pruning process? Kaya nga, sa pagkakataong ito, atin ang itatag na yung bang isasama natin sa faith natin yung vision of fruitfulness at saka pagmumultiply. Ano yung pinaka-keyword sa fruitfulness at pagmumultiply? Pruning. At ang pruning, lifetime. Alam ninyo, nadidisgrasya ang maraming fruitful na tao sa later part ng kanilang buhay pagka nagtagal na sa ministry. Yung iba, after 10 years, nagpapabaya na. Yung iba, 15 years, yung iba, 20 years. Pero ulitin ko, ang isang lingkod ng Panginoon magbubunga hanggang sa kanyang pagtatanda, hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pruning process ng Lord, lifetime ito. Tayo magyuko ng ating ulo, ating ilapit sa Diyos yung ating buhay, ating idulog sa Kanya yung ating katawan. Magkaroon tayo ng paghiling bago tayo dumako sa ating prayer item. Ating ngayong ilapit sa Diyos yung ating buhay. Pruning well. Yung pruning well, sino magsasabi nito? Pagdating natin doon sa second coming of Christ, doon lamang itatatag yung salitang pruning well. Pero yung pruning well, pwede natin itong makita sa bawat panahon ng ating buhay. Okay, let's pray. Ilapit natin sa Diyos yung ating prayer. Na ano yung ilalagay natin kasama ng pananampalataya natin, magbe-bear tayo ng fruits. More fruit, and then much fruit. Begin. Lord, inilalapit namin yung aming buhay sa inyo. Isinasama na po namin sa aming pagtitiwala sa aming laban ng pananampalataya. Yung layunin ng pagkapili, yung layunin ng paglilinis sa aming buhay. Mula dun sa araw na tinanggap namin si Jesus Christ sa aming pong pagpapatuloy, sa aming pong pagsasanay, na kami maging mabunga. Magbubunga ng isa and then dadagdagan nyo pa ito ng another na isa. Dadagdagan nyo pa ito uli ng another na isa hanggang sa dumami ng dumami yung mga magiging bunga namin. And then magmumultiply itong aming bunga. Katulad po ng ginagawa namin na kami po'y gumagawa ng alagad upang ang mga alagad nito gagawa rin ng alagad at makikita namin talaga yung katotohanan ng kaparaanan ninyo. Magbeber kami ng fruit. Much fruit po, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na iyong binigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, dadako tayo sa ating mga prayer. Okay, meron tayong prayer list para sa hapong ito ng Huwebes at ating tuloy-tuloy lamang na iti ipag-pray. Itatag na natin itong araw na ito ng 3 days prayer and fasting iti para sa Panginoon. Gugulin natin ang panahong ito para magawa natin yung tuloy-tuloy na prayer. Meron tayong prayer list at huwag natin madaliin ito. Habang tayo nagtatagal sa presensya ng Panginoon, sumasarap yung ating relasyon sa Panginoon. Gumaganda ang takbo ng ating prayer at prayer life. Yung masanay tayong nagtatagal tayo sa presensya ng Diyos in prayer. Ulitin ko, hindi yung dami ng ating sinasabi per se, kundi kung paano tayo nakikipag-fellowship, nakikipagkaisa
sa ating Panginoon sa panahon na tayo nagpe-pray. Okay? Dumako tayo sa ating prayer item. Okay? Meron tayo hanggang 5 o'clock. Kung magagawa natin, magpatuloy tayo sa prayer up to 5 o'clock. And then, bukas uli, magre-resume tayo sa ating online na 3 days na prayer and fasting. Magsisimula tayo ng 8:30. And then, atin lamang gawin na itong panahong ito ay talagang nakatalaga sa Panginoon. Na tayo magpapakumbaba at nanaisin natin talaga mapangyari yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Okay, let's resume sa ating prayer item. Begin.